Nagbid na muli si Zhang Wu at sa pagkakataong ito ay itinaas na niya ang kanyang offer sa halagang 5 bilyon. Sinabihan niya rin ang lahat na kung sino man daw ang magtataas pa ng presyo ay ituturing na nila na kinakalaban nito ang kanilang Zhang family. Nagsalita ang kinakabahang auctioneer at sinabi na bagong record ng araw ng kanilang auction house ang offer ni Zhang Wu na 5 bilyon. Kahit natatakot ay nagtanong pa rin siya sa ibang mga bidder kung may magtataas pa ba raw ng presyo sa mga ito. Pinayuhan niya rin ang lahat na mahalagang araw ang ibinebenta nilang elixir, pero mas mahalagang araw ang buhay ng mga ito kumpara sa pera o anumang materyal na bagay. Nakaramdam ng inis ang mga mayayamang bisita dahil sa pagbabanta na ginawa ni Zhang Wu. May inihanda man silang malaking halaga ng pera pero ayaw na nilang makipagkumpetensya sa takot na maging kalaban nila ang buong Zhang family. At dahil wala nang naglakas ng loob na magsalita, binati na ng lalaking auctioneer ang VIP na si Zhang Wu sa pagkakabili nito sa sacred elixir na Jade Secret Ball sa halagang 5 bilyon. Pinuri ng nakatalukbong na lalaki ang katabi niyang si Zhang Wu sa pagkakabili nito sa Jade Secret Ball. Sa ginawang itong araw ni Zhang Wu ay tiyak siya na itutuloy na ng kanyang boss ang pagsuporta dito. Natuwa naman si Zhang Wu at sinabi sa nakatalukbong na lalaki na magiging maayos nga raw ang kanilang pagtutulungan. Napangiti si Zhang Wu habang iniisip na hindi nga lang daw ang maging isang war god at maging pinuno ng kanilang Zhang family ang kanyang pinakamimithi. Habang nanunood ay sinabi ng matandang kliyente na ang Zhang family nga raw ang nakakuha ng ipinagbili niyang Jade Secret Ball, mabuti nga raw at nangyari nga ang kanyang inaasahan. Pagkatapos ng grand auction ay agad na sumakay sina Zhang Wu sa dala nilang armored vehicle. Pagkasakay niya ay agad niyang sinabihan ang kanyang driver na bilisan ng araw nito ang pagmamaneho. Noong umandar na ang sinasakyang armored vehicle ni Zhang Wu ay doon na rin isa-isang nagsisunod ang grupo ng mga ipinadalang expert ng iba't ibang pamilya at organisasyon. Habang nanunood ay sinabi ni President Nia Xuanye na hindi niya nga raw akalain na ganoon pala karami ang mga tao na gusto ring makakuha sa Jade Secret Ball. Sinabi ni President Nia Xuanye na kilalang araw na isang malakas na pamilya ang Zhang family. Pero kahit nga raw napakalaki ng maaaring kahinatnan ng pagkalaban sa mga ito, ay mukhang wala nang pakialam ang iba dahil mas nakakaakit nga raw na makuha ang nabili nitong treasure item. Sinabi naman ni Zhou Fan na parang may isa pang araw buhay ang sinumang nagmamay-ari sa Jade Secret Ball, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit napakaraming tao ang handang maglaban-laban makuha lang ito. Habang nasa loob ng sasakyan ay inis na si Zhang Wu sa walang tigil na pag-atake ng napakaraming expert sa sinasakyan niyang armored vehicle. Galit na galit siya habang tinitingnan sa side mirror ng sasakyan ang napakaraming expert na umaatake sa kanila. Kapag nalaman niya nga raw kung sino-sino ang mga ito ay sisiguraduhin niya nga raw na magbabayad ang mga ito ng malaki. Sinabi ng isang nakasunod na expert na wag na nga raw magmatigas pa si Zhang Wu. Hindi nga raw nila ito titigilan lalo na't hawak nito ang isang napakahalagang item na maaaring magbigay ng dagdag na buhay. Nagsalita rin ang isa pang expert para sabihin kay Zhang Wu na ayaw nga raw sana nila itong kalabanin. Basta nga raw ibigay nito sa kanila ang hawak nitong Jade Secret Ball ay hahayaan na nila itong makaalis agad doon ng ligtas. Humiyaw si Zhang Wu at sinabihan ang mga taong humahabol sa kanya na wag nga raw siya ng mga itong gawing tanga. Subukan na nga lang daw ng mga ito kung magawa nga nilang makuha sa kanya ang hawak niyang treasure item. Hindi nila nadala sa pakiusapan si Zhang Wu kaya pinagpatuloy ng napakaraming expert ang pagsunod sa armored vehicle na sinasakyan nito. Nagsalita ang isang expert noong makita nila na papaliko ang sinasakyan ni Zhang Wu. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na sabay-sabay na nga raw silang umatake para matapos na nila ito. Pagkasunod nila sa isang eskinita ay doon na nila nakita na nababalot na ng nakakalasong usok ang hinahabol nilang sasakyan. Nakilala ng mga nakasunod na expert kung kanino ang kapangyarihang ito. Sinabihan ng isang lalaki ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat daw ang mga ito na hindi malanghap ang nakakalasong usok, tiyak nga raw siya nakagagawa nito ng walang hiyang si Zhang Wu. Ligtas na nakalampas ng isang eskinita ang armored vehicle na sinasakyan ni Zhang Wu matapos niyang mapabagal ang paghabol sa kanya ng napakaraming expert. Sinabihan ni Zhang Wu ang mga taong naiwan nila na wag nga raw siya ng mga itong tawaging tuso. Hindi nga raw ito mangyayari sa kanila kung hindi siya ng mga ito kinalaban. Sinabi rin ni Zhang Wu na napakahalaga nga raw ng treasure item na gaya ng Jade Secret Ball,
napakatangang araw ng mga ito kung iniisip nila na hindi siya maghahanda sa mga posibleng mangyari. Sinabi ni Zhou Fan sa kanyang sister Ye na mukhang customized nga raw ang inihandang armored vehicle ni Zhongwu, wala man lang daw itong gasgas kahit na napakarami ng pag-atake ang tumama sa sasakyan nito. Sinabi naman ni President Ye Xuanye na ipaubaya na nga raw muna nila sa iba ang pakikipaglaban kay Zhongwu habang nanonood sila mula sa malayo. Habang nagyayabang pa si Zhongwu ay sinabihan naman ng nakatalukbong na lalaki ang isa nilang tauhan na mas bilisan pa raw nito ang pagmamaneho. Kailangan nga raw nilang makaalis agad doon sa lalong madaling panahon. Nangamba ang nakatalukbong na lalaki noong may bigla siyang napansin, agad niyang sinabihan ang kanilang tauhan na ihinto daw nito ang sasakyan. Pero bago pa man niya ito masabi sa kanilang driver ay tumama na sila sa isang patibong na inihanda ng mga taong gustong magnakaw sa kanila. Sinabi ni President Ye Xuanye sa ating bida na tama nga raw siya nung sabihin niya na wala na silang kailangang gawin. Tinatamad din daw siyang magaksaya ng oras para sa mga tao na gaya ni Zhongwu. Pinuri muli ni Zhou Fan ang kanyang sister Ye at sinabi na napakatalino nga raw nito. Naisip ng ating bida na nakakakilabot nga raw si President Ye Xuanye, hinahayaan nga raw nito na magpakapagod ang ibang tao tapos sa bandang huli ay siya naman ang makikinabang. Nagsalita ang isang expert at sinabi sa kanyang kasamahan na nasa harapan na nga raw nila ngayon si Zhongwu. Kailangan na nga lang daw nila itong patayin at nakawin ang hawak nitong treasure item, nang sa ganoon nga raw ay matapos na ang kanilang misyon. Sumang-ayon din ang isa pang expert at sinabi na kinalaban na rin naman daw nila ang Zhang family, wala na nga raw silang dahilan para umatras pa ngayon. Pagkalabas ni Zhongwu sa natumbang armored vehicle ay sinabihan nito ang mga nag-aabang sa kanyang experts na tingin ba raw ng mga ito ay may magagawa ang dami nila laban sa kanya. Hindi na nagaksaya pa ng oras sina Zhongwu, nakatalukbong na lalaki at ang tauhan nilang driver at agad na inatake ang mga experts na pumalibot sa kanila. Habang papasugod ay sinabi ni Zhongwu sa mga kumalaban sa kanyang expert na ito nga raw ang araw na papatayin niya ang lahat ng mga ito. Naghiwalay ang dalawang expert para atakihin si Zhongwu sa magkabilang direksyon. Bago pa man makaatake ang isa sa kanila ay agad na itong napatay ni Zhongwu. Bukod doon ay matagumpay niya ring naiwasan ang pag-atake ng isa pang expert. Noong inaakala na ni Zhongwu na ligtas na siya ay bigla namang nagsulputan ang napakaraming expert mula sa kanyang likuran. Nangamba siya dahil hindi niya nga raw inasahan na mas marami pa palang kalaban ang naghihintay doon. Hindi sinasadyang nabitawan ni Zhongwu ang kahon na pinaglalagyan ng Jade Secret Ball habang dumedepensa siya sa pag-atake ng napakaraming expert. Sa taas ng pagkakabagsak nito ay biglang bumukas ang maliit na kahon. Naging dahilan nito para magkaroon ng lamat ang sacred elixir na Jade Secret Ball. Labis ang naramdamang galit ni Zhongwu noong makita nito ang nangyari sa nabili niyang treasure item. Habang papalapit ay sinabi ni Zhou Fan na parang may kakaibang araw na nangyayari sa bumagsak na Jade Secret Ball. Noong mabasag ito ay bigla itong naglabas ng isang napakalakas na kulay berdeng liwanag. Sumakop ng napakalaking lugar ang liwanag na idinudulot nito. Habang nasisilaw ay sinabi ng ating bida na may kakaibang araw na nangyayari sa Jade Secret Ball, matapos nga raw nitong maglabas ng liwanag ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Noong tila mawawala na siya ng malay ay agad niyang ini-activate ang War Realm skill ng kanyang War God system. Pagkaraan ng ilang segundo ay nawala na ang napakalakas na liwanag na sumisilaw sa kanya. Nagtataka ngayon si Zhou Fan kung ano nga raw ang lugar na ito, mukhang hindi na nga raw ito ang Zonglin City. Hinanap niya rin kung saan daw kaya napunta si Sister Ye, napaisip din siya kung nasa loob ba raw siya ngayon ng isang ilusyon. Naisip ng atin bida na hindi niya nga raw matukoy kung ano ang kanyang lokasyon kahit na ginagamit na niya ng magkasabay ang kanyang detection at Eye of War Realm skill. Mukhang nasa loob nga raw talaga siya ng isang ilusyon, marahil nga raw ay nasa malapit din lang ang kanyang Sister Ye. Habang nag-iisip ang ating bida ay bigla nitong hinanap kung nasaan naman daw kaya sina Little Gray at ang Wasp King. Pagkatingin niya sa kanyang balikat ay hindi niya inasahan na maging ang isang araw Beast King na gaya ng Wasp King ay bigla na lang mawawalan ng malay. Nakita niya naman sa kanyang tabihan si Little Gray na patuloy pa rin sa pagkagat sa nabili niyang Gray Realm armor piece. Tinanong ni Zhou Fan si Little Gray kung makakain niya nga ba raw ito, baka nga raw manakit lang ang tiyan nito. Habang pinagmamasdan ng ating bida si Little Gray ay may bigla itong napansin.
Tinanong niya agad si Little Gray kung nag-evolve na naman daw ba ito. Nagkaroon nga raw ito ng maliit na pakpak, tinanong niya ito kung magagawa na ba raw nitong lumipad. Habang kagat-kagat pa rin ang isang armor piece ay sinubukan ni Little Gray kung makakaya na niya nga bang makalipad. Noong hindi ito nagawa ni Little Gray ay nagalit ito ng sobra sa magkapares na pakpak na tumubo sa kanyang likuran. Pinakalma ni Zoufan si Little Gray at sinabi na nagbibiro lang daw siya. Huwag na nga raw itong magalit kung hindi niya man magawang makalipad. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na rin ang Wasp King. Sinabi nito na nawalan nga raw pala siya ng malay, hindi niya na nga rin daw maalala kung ano ba ang nangyari. Ang nabahagi na lang niya sa kanyang Master Zoufan ay ang kanyang nadiskubre bago siya nawalan ng malay. Sinabi ng Wasp King na hindi nga lang daw isang simpleng treasure item ang Jade Secret Ball dahil isang araw itong abnormal treasure na mayroong kaisipan. Napakadalang nga lang daw na mangyari ito at narinig niya nga lang daw ito noon ng isang beses sa Ape King, tinatawag nga raw ang pangyayaring ito na secondary mutation. Hindi makapaniwala ang ating bida na magkakaroon ng kaisipan ng isang treasure item, hindi siya makapaniwala na posible raw pala itong mangyari. Idinagdag pa ng Wasp King sa mga ibinahagi niyang impormasyon na maaari nga rin daw manganak ng isang nakakakilabot na nilalang ang mga ganoong klase ng abnormal treasure. Sinabi ng ating bida na kung totoo nga raw ang mga sinasabi ng Wasp King, ibig sabihin nga raw noon ay pinlano ng matandang lalaki ang lahat ng nangyari. Napapaisip siya ngayon kung ano nga raw kaya ang eksaktong pagkatao ng matandang lalaki para magkaroon nito ng nakakakilabot na item na gaya ng Jade Secret Ball. Shoutout kay Idol Edsel Arsena sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naisip din ni Zoufan na malamang nga raw na ang lahat ng mga nakikita nila ngayon sa kanilang kapaligiran ay nang dahil sa kagagawan din ng Jade Secret Ball. Inihinto na muna ng ating bida ang kanyang pag-iisip dahil kailangan niya nga raw munang unahin ang paghahanap sa kanyang sister Ye. Tumahol si Little Gray sa isang direksyon kaya tinanong ito ni Zoufan kung itinuturo ba raw nito sa kanya na doon niya kailangang magpunta. Pinangunahan ni Little Gray ang paglalakad kaya sinundan din agad ito ni Zoufan. Pagkarating ng ating bida sa isang lugar ay sinabi nito na naguguluhan nga raw siya. Hindi pa nga raw siya nakakapunta doon pero bakit nga raw parang pamilyar na siya agad sa lugar na ito. Natigilan ang ating bida noong may bigla itong naalala. Nakita na nga raw niya noon ang nasa palibot niyang gusali. Hindi pa nga raw ito ganoong katagal, hanggang sa naisip niya na mukhang ang nakita niya nga raw noon ay ang pagkawasak nito. Nagtaka si Zoufan kung ano nga raw ang nangyayari. Bakit nga raw nakatayo pa rin ngayon ang bumagsak na lungsod na nakita niya noon? Napapaisip siya kung ilusyon lang ba raw ito na nakabase sa kanyang memorya. Sa paglalakad ng ating bida ay bigla itong nagtaka noong bigla na lang nagsulputan ang napakaraming tao sa kanyang paligid. Kahit naguguluhan ay sinubukan niyang magtanong sa mga ito kung ano ba raw ang tawag sa napuntahan niyang lugar. Sabay-sabay na nagsilingon sa ating bida ang mga kakaibang tao na kanyang napagtanungan. Binalaan agad ng Wasp King ang kanyang Master Zoufan na mag-ingat daw ito. Pinakinggan naman ng ating bida ang babala sa kanya ng Wasp King kaya agad siyang nakaatras bago pa man siya tamaan ng pag-atake ng isa sa mga taong napagtanungan niya. Nagulat si Zoufan sa bilis ng paggalaw ng taong umatake sa kanya, ang bilis nga raw na taglay nito ay maaaring may halintulad sa bilis ng isang War God level. Habang umaatras ang ating bida ay sinabi nito na nakakakilabot nga raw ang nararamdaman niya sa mga kalaban na nasa kanyang harapan, hindi nga raw siya maaaring mapalibutan ng mga ito. Agad na ginamit ng Wasp King ang kanyang skill na Ghost-Faced Covering at sinabi sa kanyang Master Zoufan na tumakbo na raw muna sila. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog noong sabay-sabay na nagpakawala ng pag-atake ang mga kalaban sa posisyon na kinatatayuan ng ating bida. Mabuti na lang at wala ang mga itong kaalam-alam na nakatakas na pala si Zoufan. Habang nanunood sa itaas ng isang gusali ay sinabi ng ating bida na muntik na nga raw siyang malagay sa isang malaking panganib. May lakas nga raw ng isang advanced warlord ang mga umataking ito at may bilis naman ang mga ito na kagaya ng isang war god level. Pinasalamatan ng ating bida ang Wasp King nang dahil sa tulong na ginawa nito sa kanya. Sinabi naman ng Wasp King na nakakaramdam nga raw siya ng nakakakilabot na kapangyarihan sa lugar na ito, sa palagay niya nga raw ay parang ganito rin ang nararamdaman niya kapag nakakaharap niya ang Ape King.
Nadismaya si Zoufan noong magsalita ang Wasp King at sabihin na mukhang napakapanganib nga raw doon, kailangan na nga raw nilang umatras at wag nang magpatuloy pa. Salungat naman ang iminungkahi ni Little Gray sa kanyang Master Zoufan. Nagtanong ang ating bida kung ang ibig sabihin ba raw ni Little Gray ay ang tangi lang nilang maaaring gawin ay ang dumiretso at hindi ang umatras. Naisip ni Zoufan na mukhang nakulong nga raw sila ngayon sa loob ng isang ilusyon. Ang pinakamagandang araw nilang gawin ay ang magpatuloy at alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nag-umpisa na ulit gumalaw ang ating bida para kumalap ng impormasyon tungkol sa napuntahan niyang lugar. Habang nagmamatsyag ay napansin ni Zoufan na patuloy nga raw na nadaragdagan ang mga nagkalat na nakakakilabot na tao. Napapaisip siya kung may na-triggered ba raw siya na mekanismo kaya ito nangyayari. Ilusyon man daw ang mga ito pero totoo nga raw ang lakas na taglay ng mga ito. Malalagay nga raw siya sa isang matinding panganib kapag napalibutan siya ng mga ito lalo na't may lakas silang lahat ng isang advanced warlord. Sinabi ng Wasp King na ang secondary mutation nga raw ay nagtataglay ng hindi matukoy na kapangyarihan. Tanging ang mga high-level Beast King nga lang daw na nakarating sa SSR level ang may kakayahan na gumawa ng ganoong klase ng ilusyon. Napakapanganib nga raw ng kapangyarihang ito at maihahalin tulad na niya nga raw ito sa ginagamit na kapangyarihan ng Ape King. Habang pinagmamasdan ang napakaraming human illusion ay napapaisip ang ating bida kung paano niya nga raw kaya malalampasan ang mga ito ng mabilis. Napatingin sa isang direksyon si Zoufan noong makarinig ito ng isang boses. Narinig niya ang pagsasalita ng isang lalaki na nagkakabit ng larawan ng isang nawawalang babae. Pinapanalangin nito na sana nga raw ay nasa maayos at ligtas lang itong kalagayan. Nagpatuloy sa pakikinig ang ating bida hanggang sa bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin. Sa lakas ng hangin ay nagliparan ang iba pang larawan na dala ng isang lalaki. Nakiusap ang lalaking ito sa ating bida na tulungan nga raw siya nito bago pa man madala ng hangin ang mga lumipad niyang search notice. Nagulat si Zoufan noong pakiusapan siya ng lalaki, nagtataka siya kung bakit nga raw siya nito nakikita. Nangamba rin ang ating bida habang iniisip kung bakit nga raw bigla na lang naalis ang epekto sa kanya ng ghost-faced covering, ngayon nga raw ay nakikita na siya ulit ng mga nakakakilabot na tao. Bago tumakbo ay iniabot muna ni Zoufan ang mga pinulot niyang search notice, agad naman siyang pinasalamatan ng lalaki noong ibigay na niya ito. Aalis na sana agad ang ating bida pero bigla itong nagtaka sa sunod na ginawa ng mga human illusion. Noong lapitan nga raw siya ng lalaki ay bigla na lang ng mga itong inihinto ang kanilang intensyon na umatake. Nawala na rin daw ang nakakakilabot ng mga itong aura at nagbalik na sila sa orihinal nilang anyo. Habang nagtataka ang ating bida ay bigla nitong naisip na parang kamukha nga raw ng lalaking nasa harapan niya ang matandang lalaki na siyang nagbenta sa Jade Secret Ball. Napapaisip siya ngayon kung sino nga raw kaya ang lalaking ito. Kinausap na muna ni Zoufan ang panot na lalaki at tinanong kung ano raw ang ginagawa nito doon. Bago pa ito nakasagot ay ipinakilala muna ng ating bida ang kanyang sarili at sinabi na siya raw si Zoufan. Nagpakilala rin ang panot na lalaki at sinabi na siya raw si Yuan Shi. Tinanong niya rin ang ating bida kung bago pa ba lang ito sa Nanyin City. Naisip ni Zoufan na Nanyin City raw pala ang tawag sa lungsod kung nasaan siya ngayon, hindi pa niya nga raw naririnig noon ang pangalan ng lungsod na ito. Marahil nga raw ay isa ito sa mga unang bumagsak na lungsod noong nangyari ang Night of the Starfall. Iniisip din ng ating bida na simula nga raw nang makausap niya si Yuan Shi ay hindi na siya ulit inatake ng mga human illusion. Nagtataka rin siya kung bakit si Yuan Shi lang ang mayroong mukha sa lahat ng mga ito. Idagdag pa nga raw na nagmula ang lahat ng ilusyon na ito mula sa kapangyarihan ng Jade Secret Ball. Malamang nga raw ay si Yuan Shi rin ang pinakasagot para makawala sila sa loob ng ilusyong ito. Habang naglalakad ay nagtanong si Zoufan kay Yuan Shi kung sino raw ang tao na hinahanap nito. Napabuntong hininga si Yuan Shi bago niya nasabi na ito nga raw ay ang kanyang asawa. Ikinwento niya rin sa ating bida na kamakailan nga raw ay hindi naligtas ang manirahan sa kanilang lungsod. Bigla na nga lang daw nagkaroon doon ng mga kakaibang insidente. May bigla na nga lang daw sumulpot na isang nagliliyab na altar sa dakong timog ng lungsod, at simula nga raw noon ay isinara na ang buong lugar at ipinagbawal na sa lahat ng tao ang magpunta doon. Sinabi ni Yuan Shi na ginawa nga raw ito nang dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao sa iba't ibang lugar kabilang na ang kanyang asawa.
Maraming araw ang nagsasabi na kaya ito nangyayari ay nang dahil sa malapit ng araw gumunaw ang buong mundo.